Hindi ko inakala na mula sa kilalang antingera ay mapupunta ako sa pagiging palaboy. Ako si Irene, isang dalagang nakilala sa baryo kung saan ako ipinanganak at nagkaisip bilang isang mahusay na antingera. Ang kaalaman ko sa paggamit ng iba't ibang anting-anting ay namana ko pa sa aking namayapang lolo. Bata pa lang ako ay tinuruan na niya ako na gumamit ng kanyang mga agimat at anting-anting. Nagamit ko ang mga yon hindi lang sa panggagamot, kundi pati na rin sa pakikipaglaban sa mga kampon ng kadiliman, kagaya ng mga aswang. Nang pumanaw ang aking lolo, ay ako na ang pumalit sa tungkulin niya sa aming baryo. Marami ang lumalapit sa akin para magpagamot. May ilan na humihingi ng tulong kapag may aswang o elementong gumagambala sa kanila. Matibay ang aking dedikasyon sa aking tungkulin. Ngunit lahat ay nagbago nang isang sakit ang kumalat sa aming baryo. Isang sakit kung saan maliliit na sugat ang balat ng mga tao. Sinubukan kong bigyan ng lunas ang sakit na iyon, pero labis akong nahirapan. Hanggang sa nagpakalat ng maling balita ang mga taong may inggit sa akin. Sinabi nila na ako daw ang may kagagawan ng kumakalat na sakit. Ayon sa kanila, ginawa ko yun para mas marami ang magpagamot sa akin at lumaki ang aking kita. Kahit ang totoo naman ay hindi ako naniningil. Kung magkano lang ang ibigay nila ay malugod at buong puso ko yung tinatanggap. Nagalit ang mga tao sa akin. Pinalayas nila ako. Hindi lang basta pinalayas, kundi sinunog nila ang aking bahay. At yun ang dahilan kung bakit meron akong peklat sa kaliwang pisngi. Wala na akong nagawa kundi ang umalis sa baryong yon. Ang tanging dala ko lang ay ang damit na suot ko at ang anting-anting na unang ipinamana sa akin ng lolo ko. Napunta ako sa kung saan-saang lugar hanggang sa natuto na akong mamalimos para lamang mabuhay. Madalas akong nakatambay sa isang palengke sa isang baryo dahil mababait ang mga tao roon at palaging merong nagbibigay sa akin ng pera at pagkain. Gaya na lamang ng umagang yun. Nakaupo ako sa bukana ng palengke at may lumang lata ng gatas sa aking tabi. Umangat ang mukha ko mula sa pagkakayo ko nang isang matandang lalaki ang napansin kong nakatayo sa aking harapan. Lolo Pedro, kayo ho pala yan. Ang dami niyo naman pong pinamili. Oo nga eh. Alam mo kasi, tuwing Sabado ay nagluluto talaga ako ng marami dahil pinapakain ko ang mga bata sa baryo namin. Aba, napakabait niyo po pala talaga. Hindi naman. Mag-isa na lang kasi ako sa buhay at sobra-sobra para sa akin ang kinikita ko sa pag-aalaga ng baboy. Kaya yung sobra sa biyayang natatanggap ko ay ipinapamahagi ko sa iba. Oo nga pala, kumain ka na ba, Irene? Hindi pa nga po eh. Kulang pa po kasi itong napapalimos ko para makabili po ako ng kahit tinapay man lang. Gusto mo ba na tulungan ako sa pagluluto? Tapos doon ka na rin kumain. Aba, sige po. Alam niyo po ba na mahilig po talaga ako magluto? Aba, tama-tama pala. Kung ganun ay halika na. Kailangan ko kasing magluto kagad. Adobo baboy kasi ang lulutuin ko. At gusto ko papakuluan ko yun ng matagal para malambot ang karne. Kasi mga bata ang kakain. Tumayo na ako at tinulungan ko si Lolo Pedro sa kanyang mga daladala. Malaki ang tiwala ko kay Lolo Pedro dahil sa tuwing nakikita niya ako ay palagi niya akong binibigyan ng pera
o hindi naman kaya ay pagkain. Maaliwalas din ang mukha niya at palangiti siya. Kaya naman, kahit hindi mo siya kilala, ay talaga namang mapapangiti ka rin at masasabi mo na isa siyang mabuting tao. Makalipas ang ilang minuto, ay narating namin ang bahay ni Lolo Pedro. Yun ang unang beses na nakarating ako roon. Kaya naman, namangha ako kasi medyo malaki pala ang bahay niya. Gawa yun sa matibay na uri ng kahoy at ang bubong ay yero. Pumasok kami sa bahay niya at mas lalo akong namangha dahil sa malinis at maayos ang mga bagay-bagay doon. Dumiretso kami sa kusina at pinaghain ako ni Lolo Pedro ng almusal. Sinangag, itlog at daing na bangus ang inilagay niya sa lamesa. Pinagtimpla niya rin ako ng kape. Kumain ka lang dyan ha, huwag kang mahiya. Pagkatapos mo kumain, ay saka tayo magsisimulang magluto. Sige po, maraming salamat po. Pero Lolo Pedro, grabe, ang laki po pala ng bahay niyo, no? Tapos, mag-isa lang po kayo rito? Oo, simula nang mamatay ang asawa ko, ay nawalan na ako ng kasama dito sa bahay. May anak po ba kayo, Lolo Pedro? Meron, 2. Yung isa ay nasa Maynila, yung isa naman ay nasa ibang bansa. Nakakamiss nga nung mga bata pa sila, kasi nandito lang sila. Nakakalungkot naman po. Bakit kahit isa po sa kanila, ay hindi kayo sinamahan dito? Ganito talaga ang buhay ng isang magulang. Hindi ko pwedeng pigilan ang mga anak ko sa gusto nilang gawin sa kanilang buhay. May mga pangarap silang gustong tuparin sa ibang lugar. At ayoko naman na maging hadlang ako para maabot nila ang pangarap na yon. Kaya ikaw, Irene, kapag nagkaroon ka na ng mga anak, ay sulitin mo na ang panahon na kasama mo sila. Dahil kapag lumaki na sila at kaya na nilang tumayo sa sarili nilang mga paa, ay malaki ang posibilidad na iwanan ka rin nila. Naku, wala naman po akong balak mag-asawa at magkaroon ng anak. Lalo na sa lagay po ng buhay ko ngayon. Palaboy na nga lang po ako tapos mag-aalak pa po ako. E di, nadamay pa po ako ng inosenteng buhay sa kahirapang meron ako ngayon. Sigurado ako na hindi habang buhay ay nasa ganyang kang sitwasyon. Basta't huwag kang makalimot na tumawag sa Panginoon at samahan mo na rin ng gawa. Pero matanong ko lang, Irene, nasaan pala ang pamilya mo? Parang ang tagal mo na rito sa baryo namin, pero hindi pa kasi kita nakakausap sa kwento ng buhay mo. Sandali akong natigilan at isang pilit na ngiti ang sumilay sa aking labi. Bumalik kasi sa aking alaala ang buhay ko noon sa aming baryo. Kung ayaw mo sagutin ang tanong ko, ayos lang naman. Abay, pasensya ka na kung masyado ako naging mausisa. Hindi, ayos lang po, Lolo Pedro. May naalala lang po kasi ako sa itinanong niyo sa akin. Gaya niyo po, ay wala na po akong pamilya. Nang namatay po kasi ang lolo ko, ay naging mag-isa na po ako sa buhay. Ang mga magulang ko naman po, ay hindi ko alam kung nasaan. Kaya hindi ko rin po alam kung meron pa po akong pamilya. Meron ka palang pamilya noon. Ibig sabihin, ay meron ka rin bahay. Anong nangyari? At naging palaboy ka? Naku, Lolo Pedro, mahabang kwento po. Okay lang po bang huwag ko munang sagutin ang tanong niyo na yan? Abay, walang problema. O sige na, sige na. Hindi na muna kita kakausapin at tapusin mo na ang pagkain mo dyan. Magsisibak lang ako ng mga panggatong sa labas. Sige po, bibilisan ko na lang po ang pagkain para makapagluto na po tayo. Matamis kong nginitian si Lolo Pedro bago siya lumabas ng bahay. Hindi ko akalain na aabot sa ganun ang kabutihan ng puso ni Lolo Pedro. Ang buong akala ko
ay hanggang pagbibigay lang siya sa akin ng pagkain at pera. Hindi naman sa minamaliit ko ang pagtulong niya na yon sa akin, pero para patuloyin niya ako ng pansamantala sa bahay niya at hayaan niya akong kumain, ay masasabi kong ibang antas talaga yon ng kabutihan at tiwala. Bigla ko tuloy naalala ang lolo ko sa kanya, hanggang sa naluwa ako habang patuloy ako sa pagkain. Pagkatapos kong kumain ay nagsimula na kaming magluto ni Lolo Pedro. Habang nakasalang ang sinaing ay magkatulong kaming naghiwa ng karne ng baboy at mga bawang. Patuloy kami sa pagkwekwentuhan at sinabi ko sa kanya ang hirap ng isang palaboy. Mahirap po na wala akong permanenteng bahay, lalo na po kapag umuulan. Minsan nga po, sa ilalim lang po ako ng puno natutulog. Kapag po kasi sa harapan ng bahay ng konsino, ay madalas tinataboy po ako. Naiintindihan ko naman po sila kasi natatakot po sila sa akin. Kahit sino naman po ay matatakot sa itsura kong ito. Ang dungis-dungis ko at ang baho ko pa. Hindi naman lahat ay matatakot sa iyo, Irene. Kagaya ko, hindi ako natatakot sa iyo dahil mas inuna ko munang kilalanin ka at alamin kung mabuti kang tao. Saka, hindi basihan ang itsura o estado sa buhay ng tao para masabi mo kung anong klase siyang tao. Mabuti pa po kayo, Lolo Pedro. Malawak po ang pangunawa nyo. Hindi ako magsisinungaling sa iyo, Irene. Noong kabataan ko, ay mapanghusga rin ako. Pero habang tumatanda ako, ay hinayaan ko ang sarili ko na maging bukas ang isip at mas nilakihan ko ang aking pangunawa sa mga bagay-bagay. Hindi nagtagal ay nagsimula na kaming magluto ng adobong baboy. Naglaga na rin kami ng mga itlog kasabay nun. Labis akong natuwa dahil noon lang ulit ako nagluto matapos ang mahabang panahon. Pagsapit ng tanghali ay dumating na ang mga batang pinapakain ni Lolo Pedro. Tumulong rin ako sa kanya sa pamamahagi ng mga pagkain sa mga bata. Hindi nagtagal ay napuno na ang bakuran ni Lolo Pedro ng mga batang kumakain. Napakasarap ng pakiramdam ko ng sandaling yon habang pinanonood ko ang mga bata. Lumapit si Lolo Pedro sa akin. Gusto mo bang sumabay na rin sa pagkain nila? Busog pa po ako, Lolo. Saka, makita ko lang pong masayang kumakain yung mga bata, ay parang busog na rin po ako. Ganito po pala ang pakiramdam ng nakakatulong, no? Ang sarap po sa pakiramdam. Tama ka. Naniniwala rin ako sa kasabihan na mas mabuti na ang ikaw ang tumulong kesa ikaw ang tinutulungan. Naniniwala rin po ako sa bagay na yan, Lolo Pedro. Masarap po talaga ang tumulong sa kapwa natin, sa paraang na kaya natin. Wala pong halaga ng pera ang makakatumbas kapag nagpapasalamat na sila sa iyo. Bakit? Tumulong ka na rin ba noon sa baryo kung saan ka nang galing? Opo, pero hindi po gaya nito na nagpapakain po ako sa mga bata. Hindi naman po ako gaya nyo na maraming pera. Sa anong paraan ka tumutulong? Mahirap po kasing ipaliwanag eh. Tumango na lang si Lolo Pedro sa naging sagot ko at hindi na siya nag-usisa pa. Hindi ko sinagot ang tanong ni Lolo Pedro dahil hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa kanya na tumutulong ako noon sa mga tao sa pamamagitan ng panggagamot at pakikipaglaban sa mga aswang gamit ang iba't ibang klase ng agimat at anting-anting. Nang natapos ng kumain ang mga bata, ay nagpasalamat sila sa amin ni Lolo Pedro. Maya-maya pa ay umalis na ang mga bata at tinulungan ko na rin si Lolo Pedro na hugasan ang mga pinaglutuan namin. Meron siyang poso sa likod ng bahay niya at doon namin hinugasan ang mga yon. Hindi nagtagal ay natapos na kami. Nang nagpaalam na ako kay Lolo Pedro,
ay inabutan niya ako ng plastik na may laman na adobo at kanin. Wow! Ang dami naman po nito. Sobra-sobra po ito sa akin. Mas maganda nga na marami yan para marami kang makain. Saka, para hindi mo na problemahin ang pagkain mo mamayang gabi. Lolo Pedro, maraming salamat po. Hindi ko po alam kung paano po ako makakabawi sa inyo. Sa dami po nang naitulong niyo sa akin. Hindi kita tinutulungan dahil naghihintay ako ng kapalit, Irene. Tinutulungan kita kasi alam kong kailangan mo ng tulong at karapat-dapat ka na tulungan. Basta ang gusto ko lang ay huwag kang mawawalan ng pag-asa sa buhay, Irene. Magdasal ka palagi sa Panginoon at ipagdasal mo na rin na humaba ang buhay ko para mas marami pa akong matulungan. Grabe, napakabait niyo po talaga, Lolo Pedro. Hayaan niyo po at isasama ko po kayo palagi sa panalangin ko. Okay lang po ba na sa susunod po na Sabado ay tulungan ko ulit kayo na magluto ng pagkain ng mga bata? Aba, magandang ideya yan. Tamang-tama. Kasi, ang naiisip kong lutuin sa susunod na Sabado ay kaldereta. Maraming saog yun, kaya marami-rami ang kailangan kong hiwain. Malaking bagay sa akin. Natutulungan mo ko. Sige po, babalik na lang po ako rito sa susunod na Sabado. Maraming salamat po ulit talaga. Sige po, Lolo Pedro. Aalis na po ako. O siya, sige. Mag-iingat ka, Irene, ha? Kayo rin po, Lolo Pedro. Masaya akong umalis sa bahay ni Lolo Pedro. Dahil sa maikling oras ay naramdaman kong muli ang masarap na pakiramdam kapag nakakatulong sa iba. Noon kasi ay halos araw-araw akong merong ginagamot. Hindi ako tumatanggap ng anumang bayad at kung ano lang ang ibigay nila sa akin ay bukal sa puso ko yung tinatanggap. May ilang pagkakataon din na nagagamit ko ang kaalaman ko sa paggamit ng anting-anting kapag kailangan kong makipaglaban sa aswang. Ngunit ang mga bagay na yon ay matagal ko nang tinalikuran. Natakot kasi akong may ibang tao na makaalam na may ganun akong kakayahan dahil baka maulit lang ang nangyari noon sa akin. Nang sandaling yon ay napansin ko na matindi ang sikat ng araw. Kaya naisipan kong magpunta sa gubat na malapit sa baryong yon. Doon ako nagpupunta kapag mainit ang panahon dahil marami roong puno na nagbibigay ng lilim. Maya-maya pa ay naglalakad na ako sa loob ng kagubatan. Nagtungo ako sa batis na naroon kung saan ako naliligo. Ngunit nang malapit na ako sa batis ay napahinto ako nang isang matangkad na lalaki ang aking nakita na naglalakad sa aking unahan. Kahit nakatalikod siya, ay kilala ko siya. Si Kapitan Hilario yun ah. Ano kayang ginagawa niya rito sa gubat? At saan kaya siya pupunta? Hindi ko alam, pero naisipan kong sundan si Kapitan Hilario. Siya ang namumuno sa baryo na yon. Kilala siya ng lahat bilang isang istrikto na kapitan na kapag may sinabing patakaran ay dapat sundin ng lahat. Tahimik kong sinundan si Kapitan Hilario. Halos inabot ako ng kalahating oras sa pagsunod sa kanya hanggang sa huminto siya sa harapan ng isang kuweba. Tinanggal niya ang mga batong nakaharang sa bunganga ng kuweba at saka siya pumasok doon. Bakit pumasok siya sa kuwebang yun? Akala ko ba ay ipinagbabawal niya ang pumasok doon? Ito talagang si Kapitan, oo. Magsasagawa ng patakaran, pero siya rin naman pala ang lalabag. Nanatili ako roon ng ilang minuto upang hintayin si Kapitan Hilario. Umupo ako sa ilalim ng isang puno habang nagmamasid sa paligid. Maya-maya pa ay humikab ako dahil bigla akong nakaramdam ng antok. Sumandal ako sa katawan ng puno
at saka ako pumikit. Hindi nagtagal ay naramdaman ko ng unti-unti na akong nakakatulog. Hindi ko alam kung gaano na ako katagal natulog nang nagising ako dahil may sumipa sa aking binti. Mabilis akong tumayo at agad kong inihandaan sarili ko sa pakikipaglaban. Mariin kong ikiniyom ang aking mga kamao na parang ako'y isang boksingero na sasabak sa matinding laban. Ngunit agad kong ibinaba ang aking mga kamay nang malaman ko na si Kapitan Hilario pala ang nasa harapan ko. Seryoso ang mukha niya at tila hindi niya nagustuhan na nakita niya ako sa lugar na yon. Ay, pasensya na po kayo. Kayo pala, Kapitan. Akala ko kasi kung sino na. Anong ginagawa mo rito, ha? Nagpapahinga lang po. Saka, dito po talaga ako pumupunta kapag sobrang init po ng panahon. Baka ginagawa mong palikuran ng gubat na to, ha? Naku, hindi po. Grabe naman po kayo manghusga sa akin. Sa palengke po ako nagbabanyo at hindi po rito. Kayo po ba? Kaya po ba kayo nandito? Dahil dito kayo dudumi? Nagpapatawa ka ba? Hindi kasi nakakatawa eh. Naglilibot ako dito dahil gusto kong malaman kung meron ba ditong nagpuputol ng puno ng iligal. Pero Kapitan, parang hindi naman po ganun ang nakita kong ginawa nyo. Nakita ko pong pumasok po kayo rin sa kuweba. Hindi po ba pinagbabawalan yung pumasok ang kahit na sino sa kuwebang yun? Kasi ang sabi nyo ay marami roong makakamandag na ahas. Sinusundan mo ba ako? Opo. Ang ibig ko po sabihin ay opo. Sinundan ko nga po kayo. Pero hindi ko naman po sinasadya. Pupunta po kasi talaga ako sana rito. Doon po sa may batis. Tapos nakita ko po kayo. Nagtaka po ako kung bakit nandito kayo. Kaya po sinundan ko kayo. Nagulat ako nang biglang hinawakan ng maigpit ni Kapitan Hilario ang braso ko at nanlilisik ang mga matang tinignan niya ako. Sinadya mo man o hindi, sinundan mo pa rin ako. Ikaw na palaboy ka. Magpasalamat ka at hinahayaan kitang magpagala-gala sa baryo namin. Gusto mo bang ipadampot kita sa mga pulis, ha? Bakit nyo naman po ako ipapadampot sa mga pulis? Wala naman po akong ginagawang masama. Hindi po ako nagnanakaw at hindi po ako namemerwisyo sa mga tao. Kahit na, pwede pa rin kitang ipahuli sa mga pulis para dalhin ka kung saan ka nararapat. Kaya kung ayaw mong gawin ko yun sa'yo, ay manahimik ka. Huwag mong sasabihin sa kahit na sino na nakita mo akong pumasok sa kuwebang yon. Bakit po, Kapitan? Ano po ba kasing ginawa niyo sa loob ng kuweba? Wala ka ng pakialam doon. Sa bagay, wala dapat akong pakialam kung sabihin mo man sa ibang tao na nakita mo. Dahil wala namang maniniwala sa isang mabahong palaboy na kagaya mo. Ang sakit niyo naman po magsalita, Kapitan. Huwag po kayo mag-alala. Hindi po ako madaldal na tao. Wala po akong pagsasabihan na nakita ko po kayong pumasok sa kuwebang yon. Kahit kayo po mismo nagsabi na bawal pumasok doon. Pwede niyo na po bang bitiwan ang braso ko? Medyo masakit na po kasi. Marahas na binitiwan ni Kapitan Hilario ang braso ko, pero nanatili ang matalim niyang tingin sa akin. Sige na, umalis ka na. At ayokong makikita ka sa gubat na to. Ano po? Hindi po pwedeng hindi na ulit ako pupunta rito. Dito po ako nagpupunta kapag mainit ang panahon. Saka, dun po ako naliligo sa batis. Kahit na, wala akong pakialam. Kapag nakita ulit kita rito, ay ipapahuli na talaga kita sa mga pulis. Huwag mo akong susubukan. Oo na po. Hindi na po ako pupunta rito. Pero Kapitan, ano po ba talaga ang ginawa niyo sa loob ng kuweba? Sinabi nang umalis ka na eh. Opo, eto na nga po, taalis na. Patakbo akong lumayo kay Kapitan Hilario. Sandali ko siyang nilingon at nakatayo pa rin siya kung saan ko siya iniwanan. Nakatingin siya sa akin na para bang sinisiguro niyang aalis na talaga ako.
Ano kaya talaga ang ginawa ni Kapitan dun sa loob ng kuweba? Sigurado ako na meron siyang itinatago. Kaya ayaw niya akong bumalik dito sa gubat. Kahit gusto kong alamin ang dahilan kung bakit nagpunta sa kuweba si Kapitan Hilario at tila kinikiliti ako ng aking kuryosidad, ay mas pinili ko pa rin na sundin na lang kung ano ang sinabi niya. Ayoko kasing mapaalis sa baryong yun, lalo na't komportable na ako ron. Mahirap na kasing makahanap ng ibang lugar na halos lahat ng mga tao ay mababait. Sa mga naunang baryo kasi na napuntahan ko, ay palagi akong pinagtatabuyan dahil hindi lang palaboy ang tingin sa akin, kundi isang baliw na dapat iwasan. Pagsapit ng gabi, ay pinili kong matulog sa ilalim ng isang puno na nasa tabi ng kalsada. Meron doong mahabang upuan na gawa sa kawayan, kaya kahit paano ay komportable roon. Minsan kasi ay merong aso na nakatali sa puno na yon, kaya minsan lang ako nakakatulog doon. Inilagay ko sa ilalim ng upuan ng sako na naglalaman ng mga bagay na napupulot ko sa daan at basurahan na sa tingin ko ay mapapakinabangan ko. Humiga na ako sa upuan at namaluktot ako para kahit papano ay mabawasan ang lamig na aking nararamdaman. Hindi pa man ako tumatagal sa pagkakahiga nang may narinig akong mga lalaki na kumakanta. Sa klase ng boses nila ay alam ko na mga lasing ang mga yon. Hindi ko sila pinansin at nanatili akong nakapikit. Ngunit napapitlag ako nang may humawak sa aking hita. Napabalikwas ako ng bangon at nilukob ako ng takot nang nakita ko na nasa harapan ko yung dalawang lasing na lalaki. Namumungay ang mga mata nila at puno ng pagdanasang nakatingin sila sa akin. Anong ginagawa niyo? Umalis na kayo dahil sisigaw ako. Tinawanan lang nila ako. Sinabi ng isa na wala silang pakialam kahit sumigaw ako. At ang sabi pa niya ay pagbigyan ko na daw sila sa gusto nilang gawin sa akin. Huwag na raw akong pumalag at magpasalamat na lang daw ako dahil kahit isa kong mabahong palaboy ay meron pang papatol sa akin. Mga bastos kayo! Mga hayop! Para sa kaalaman nyo, kahit palaboy ako at mabaho, ay hindi ako papatol sa mga kagaya niyong mukhang paa na tinubuan ng muka. Umalis na kayo! Hindi nyo alam ang kaya kong gawin! Magsilayas kayo! Ngunit hindi man lang natakot ang mga lalaki sa sinabi ko. Bagkus ay hinawakan ng isang lalaki ang dalawa kong kamay, habang ang isa naman ay sa mga paa ko. Nagpumiglas ako, pero wala akong laban sa lakas ng dalawang lalaki. Tulong! Tulungan niyo ako! Saklolo! Mga walang iya kayo! Bitiwan niyo ako! Bitiwan niyo ako! Hindi ako huminto sa pagwawala at pagsigaw. Nang nabitiwan ng isang lalaki ang isa kong binti, ay hindi ko na sinayang ang pagkakataon na yon. Malakas ko siyang sinipa sa muka. Ang isa naman ay kinagat ko ng mariin ang isang kamay. Nang tuluyan na akong nakawala sa kanila, ay mabilis akong tumakbo habang humihingi ng saklolo. Pero sinundan pa rin ako ng dalawang lalaki na para bang hindi sila papayag na hindi nila magagawa ang masamang balak nila sa akin. Tumakbo ako ng tumakbo hanggang sa sumalubong sa akin ang isang matandang lalaki. Kahit papano ay nakaramdam ako ng kaligtasan nang malaman ko na si Lolo Pedro yun na may dalang itak. Anong nangyayari? Abay, bakit ka sumisigaw, Irene? Lo, tulungan niyo po ako. May mga lasing pong gusto kong pagsamantalahan. Agad akong nagtago sa likod ni Lolo Pedro nang malapit na sa amin ang dalawang lalaki. Matapang na hinarap ni Lolo Pedro ang mga yon. Hoy! Mga kamote! Kayong dalawa! Umuwi na kayo sa mga bahay ninyo!
O baka gusto nyong isumbong ko pa kayo kay Kapitan at sa mga asawa ninyo? Kilala ko kayong dalawa at alam ko kung saan kayo nakatira. Mga wala kayong magawa sa buhay. Mga bastos! May mga asawa na kayo't lahat, pero gusto nyo pang gawa ng hindi maganda ang babaeng walang kalaban-laban. Sige, ako ang harapin ninyo at tignan natin kung sasagtuin kayo ng itak ko. Naging epektibo ang ginawang yon ni Lolo Pedro dahil umalis na kagad ang dalawang lalaki. Nang wala na sila, ay doon lang ako napahagulgul ng iyak dahil sa sobrang takot. Napayakap ako kay Lolo Pedro dahil pakiramdam ko ay nanghihina ako. Maraming salamat po, Lolo Pedro. Akala ko po talaga ay kung ano na ang mangyayari sa akin. Walang anuman, Irene. Mabuti na lang at narinig at nakilala ko ang pagsigaw mo. Kaya lumabas kagad ako. Ang mabuti pa ay doon ka na muna sa bahay ko magpalipas ng magdamag. At baka mamaya niyan balikan ka ng mga hinayupak na yon. Pumayag ako sa sinabing yun ni Lolo Pedro dahil hindi imposibleng mangyari na balikan nga ako ng mga lalaking nagtangkang gawan ako ng masama. Sumama ako sa bahay niya at pinagamit sa akin ni Lolo Pedro ang mahabang upuan na nasa kanyang sala para doon ako matulog. Binigyan niya ako ng kumot at unan para maging komportable ang aking pagtulog. Pasensya ka na kung dito kita patutulugin. At iisa lang ang kwarto ko rito. Hindi kasi pwedeng dito ako matulog at doon ka sa kwarto dahil sasakit naman ang likod ko rito. Alam mo naman kapag tumatanda na, hindi ba? Marami nang nararamdaman kung ano-ano sa katawan. Ayos lang po, Lolo Pedro. Wala pong problema sa akin. Maraming salamat po talaga sa tulong niyo sa akin, ha. Sa totoo lang, hindi ko na po inasahan na may tutulong sa akin kanina. Kasi kahit sobrang lakas na po ng sigaw ko, ay wala man lang lumalabas para tignan ang nangyayari. Kaya nang nakita ko po kayo, ay para po ako nakakita ng isang anghel. Alam mo kasi, Irene, parehas na babae ang mga anak ko. Inisip ko na kung sa kanila nangyari ang nangyari sa iyo kanina, ay gusto ko rin na merong kahit isang tutulong sa kanila. Isa pa, hindi ko kayang magbingi-bingian kapag may naririnig akong humihingi ng saklolo. Lalo na yung klase ng pagsigaw mo kanina. Aba, alam kong kailangan mo ng mabilis ang tulong. Maraming salamat po talaga, Lolo Pedro. Sobrang bait niyo po sa akin. Kung hindi po dahil sa inyo, ay baka kung ano na po nangyari sa akin. Hulog po talaga kayo ng langit sa buhay ko. Natuwa naman ako sa sinabi mo, Irene. Pero ang importante ay ligtas ka na at hindi nagtagumpay ang mga mokong na yon sa masama nilang balak sa iyo. O siya, sige, sa ngayon, matulog na tayo. Kapag may kailangan ka, ay huwag kang mahihiyang kumatok sa kwarto ko. Matapos yun, ay pumasok na si Lolo Pedro sa kwarto niya. Pinatay ko na ang ilaw at humiga na ako. Binalot ko ang katawan ko ng kumot at sa unang pagkakataon, simula nang naging palaboy ako, ay naranasan ko ulit matulog ng komportable. Maaga akong nagising ng sumunod na araw. Naisip ko na kailangan may gawin ako para kahit paano ay makabawi man lang ako sa kabutihan ni Lolo Pedro. At ang naisip kong gawin ay ipagluto siya ng almusal. Nakialam na ako sa kusina niya. Nakita ko na merong bahaw na kanin, kaya ginawa ko yung sinangag. Habang nagluluto ako, ay lumabas na si Lolo Pedro ng kwarto niya at nagulat siya nang nakita niya ako na nasa kusina. Ano ba yung ginagawa mo, Irene? Bakit nagluluto ka? Umupo ka lang at ako nang bahala dyan. Bisita ka rito sa bahay ko, kaya dapat ay wala kang ginagawa. Ayos lang po, Lolo Pedro. Gusto ko po kasi makabawi sa pagtulong niyo po sa akin kagabi. Hindi ba sabi ko sa'yo,
ay hindi ko kailangan ng kapalit sa pagtulong ko sa iyo. Hala, sige na, maupo ka na at ako na ang tatapos ng ginagawa mo. Hinayaan ko na lang si Lolo Pedro na magluto. Habang pinanonood ko siya, ay mas lalo kong naaalala sa kanya ang namayapa kong lolo. Makalipas ang ilang sandali, ay magkasabay na kaming kumakain ng almusal. Oo nga pala, Irene. Meron akong iaalok sa'yo. Naisip ko kasi kagabi na hindi ligtas para sa isang babae na kagaya mo ang walang bahay at sa labas lang natutulog. Kaya kung gusto mo at ayos lang sa'yo, dito ka nalang maniraan sa bahay ko. At para hindi ka mailang, kasi baka isipin mong libre ang paninirahan mo rito, pwede mo akong tulungan sa pag-aalaga ng mga baboy. Gusto mo ba yun? Talaga po? Papatirahin niyo po ako rito? Abay, oo naman. Ramdam ko na mapagkakatiwalaan kang tao at mas makakabuti sa'yo ang may permanenteng bahay. Hindi ko po tatanggihan yung alok niyo, Lolo Pedro. Maraming salamat po talaga. Bilisan mo ang pagkain mo at mamaya ay bibili tayo ng mga damit mo sa bayan. May mga damit naman dyan ang asawa ko, pero ayoko kasing ipagamit yon sa iba. Sa totoo lang po, ay dalawa lamang po ang damit ko. Kaya hindi na po ako tatanggi sa alok niyo. Kakapalan ko na lang po ang mukha ko. Kahit sobra talagang nakakahiya. Hindi mo kailangan mahiya sa akin, kasi ako naman ang nag-alok sa'yo. Pero sa pagkakataong ito, ay meron na akong hihingin na kapalit mula sa'yo. Sa totoo lang, ay ngayon lang ako magpapatira ng hindi ko kilala sa aking bahay. Kaya sana naman, kapag handa ka na, ay gusto kong ipakilala mo sa akin kung sino kan talaga, kung saan ka talaga nanggaling at bakit ka naging isang palaboy. Kahit naman siguro ikaw, hindi mo hahayaan na magpatuloy ng isang estranghero sa iyong bahay, hindi ba? Pero huwag kang mag-alala, Irene. Kung hindi mo pa kayang magkwento sa ngayon, ay irerespeto ko yun. Basta't kapag handa ka na, nandito lang ako para makinig. Sige po, Lolo Pedro. Kapag nakapag-ipon na po ako ng lakas ng loob, magkikwento na po ako sa inyo kung sino po ba talaga ako. Isang malalim na paghinga ang aking pinakawalan. May kabang lumukob sa akin dahil hindi ako sigurado kung magbabago ba ang tingin sa akin ni Lolo Pedro sa sandaling malaman niya ang aking nakaraan. Matapos naming mag-almusal, ay nagtungo kami ni Lolo Pedro sa bayan. Ibinili niya ako ng ilang piraso ng damit sa isang mumurahing tindahan ng mga damit para sa babae. Napakasaya ko dahil pakiramdam ko ay bumalik ako sa aking pagkabata dahil noong bata pa ako ay ibinibili rin ako ng lolo ko ng mga damit kapag meron siyang sobrang pera. Nang naglalakad na kami pabalik sa bahay, ay nakasalubong namin si Kapitan Hilario. Kapansin-pansin ang pagkabalisa at pagmamadali niya. Napansin din yon ni Lolo Pedro, kaya hindi na niya napigilang magtanong. Kapitan, saan ang punta mo? At para yatang balisa ka? Pupunta ako sa gubat. Ang sabi kasi ng mga tao, may natagpo ang bangkay ng lalaki roon. Ano? Na naman? Hindi ba doon nakaraang buwan lang may natagpuan din bangkay sa gubat? Napakakukulit kasi ng mga tao rito. Sinabi ko na huwag silang magtutungo sa gubat dahil may mababangis na hayop doon. Pero hindi sila nakikinig sa akin. Hindi ba nakakabahala na ang nangyayari dito sa baryo natin, Kapitan? Para bang parami na ng parami ang napapatay na mga tao sa gubat. Saka, gaano ba tayo kasigurado na hayop nga ang pumatay sa kanila? Bakit? May iba pa bang gagawa ng ganong karumal-dumal na pagpatay? Hindi ba't mababangis na hayop lang? Sandali, bakit pala kasama mo ang palaboy na yan? At mukhang pinamili mo pa siya. Hindi na siya palaboy ngayon, Kapitan Hilario. At sana ay tawagin mo na siya sa pangalan niya.
Irene ang pangalan niya. Anong ibig mo sabihin, hindi na siya palaboy? Dahil sa bahay ko na siya nakatira ngayon. Kagabi kasi ay muntik na siyang pagsamantalaan ni Nakarding at Emong. Mabuti na lamang at narinig ko ang paghingi ng tulong ni Irene. Kaya lumabas kagad ako para tulungan siya. Hindi naligtas para sa babaeng kagaya niya ang walang permanenteng tirahan. At sana, Kapitan Hilario, pagsabihan mo rin si Nakarding at Emong para hindi na nila ulitin sa iba ang ginawa nila kay Irene. Hoy, ikaw babae. Huwag mong pagsasamantala ng kabaitan ni Lolo Pedro, ha? Kapag nalaman kong inaabuso mo ang pagtulong niya sa'yo, ay ako mismo magpapalaya sa'yo sa baryo ito. Hindi ko po gagawin yan kay Lolo Pedro. Huwag kang mag-alala, Kapitan. Alam kong mabuting tao si Irene. Isa pa, magiging katulong ko rin siya sa pag-aalaga ng mga baboy. Tumatanda na kasi ako at mahina na ang katawan ko. Kaya magandang may makakatulong din ako. Basta, kapag may ginawang hindi maganda ang Irene na yan, ay magsabi ka kagad sa akin, Mang Pedro. O siya, sige, mauuna na ako at kailangan ko nang puntahan yung bangkay. Nang umalis na si Kapitan Hilario, ay saka kami nagpatuloy sa paglalakad ni Lolo Pedro. Nang nakarating na kami sa bahay, ay umupo na kami sa may sala. Alam niyo po ba? Noon pa po mabigat ang loob ni Kapitan sa akin eh. Palagi na lang po siyang galit sa akin kahit wala naman po akong ginagawang masama. Hindi naman ganun si Hilario noon. Naging istrikto lang siya nang mamatay ang asawa niya dahil sa panganganak sa panganay nilang anak. Pagkatapos nun, makalipas lang ang ilang araw, ay ang anak naman niya ang namatay. Kumbaga, binago siya ng mga hindi magagandang nangyari sa buhay niya. Ganun po ba? Nakakalungkot naman po pala ang pinagdaanan ni Kapitan Hilario. Pero hindi po ba? Hindi yun dahilan para hindi maging maganda ang pakikitungo niya sa ibang tao. Lalo na po sa akin. Parang ang bigat-bigat po ng loob niya sa akin eh. Naging mainit na rin tuloy ang dugo ko sa kanya. Hayaan mo na. Hanggang salita lang naman yon. Ay, oo nga po pala Lolo Pedro. Total, ay napag-uusapan na natin si Kapitan Hilario. May sasabihin po ako sa inyo tungkol sa kanya. Alam niyo po ba minsan, nakita ko po si Kapitan na pumasok po dun sa loob ng kuweba sa gubat. Yung sinasabi po niya na maraming makakamandag na ahas. Kaya pinagbawalan niya po tayong pumasok doon. Sigurado ka ba sa sinasabi mo na yan? Baka naman hindi si Kapitan yon. Si Kapitan po talaga yung nakita ko, Lolo Pedro. Nahuli pa nga po niya ako na nakita ko siya. Kaya nagalit po siya sa akin. Ang sabi niya, wag ko raw pong sasabihin sa iba na nakita ko siyang pumasok dun sa kuweba. Pero dahil hindi siya mabait sa akin, hindi ko gagawin ang sinabi niya. Kaya ikinikwento ko po ngayon sa inyo. Eh ano raw ba ang ginagawa niya roon sa kuweba? Hindi niya po sinabi sa akin eh. Hindi po ba nakapagtataka na siya mismo nagsabi na bawal pumasok ron? Pero siya naman pala ang sumuway. Malakas po ang kutob ko na meron po siyang itinatago roon. Ano naman ang itatago roon ni Hilario? Yun po ang hindi ko alam. Gusto niyo po bang alamin ko? At anong gagawin mo? Papasok ka ron sa kuweba? Opo, yun lamang po ang paraan para malaman ko po kung meron mang itinatago ron si Kapitan, di ba? Nako, yan ang wag na wag mong gagawin, Irene. Paano ko ba tuklaw ka na makakamandag na ahas doon? O hindi naman kaya mahuli ka ni Kapitan? Baka mamaya niyan totohanin niya na ang pagpapalayas niya sa'yo kapag nagkataon. Mas mabuti na kalimutan mo na lang ang bagay na yon. Huwag mo nang bigyan ng problema ang sarili mo. Sa bagay, tama po kayo. Mas makakabuti kung umiwas na lang po ako sa gulo. Hayaan niyo po at hindi ko na po gagawin yon. Ang pagtutuunan ko na lang po ng pansin ay ang pagtulong po sa inyo sa pag-aalaga sa mga baboy niyo. Yan! Yan na lang ang gawin mo at matutuwa pa ako sa'yo. Nang sandaling yon, ay napagtanto ko na hindi nga magandang ideya na makialam pa ako sa mga ginagawa ni Kapitan Hilario. Kailangan kong gawin ang lahat
para makaiwas ako sa kanya dahil may kakayahan siya na palayasin ako sa baring yun kapag binangga ko o kinalaban ko siya. Nang mga sumunod na araw ay nagsimula na akong tulungan si Lolo Pedro sa mga alaga niyang baboy. Ako ang nagpapakain ng mga yon at nagpapaligo. Sinisiguro ko rin na malinis ang kulungan para hindi yun mangamoy. Sa una ay medyo nahirapan ako, pero makalipas lamang ang ilang araw ay nasanay na rin ako sa mga ganong gawain. Naging katulong din ulit ako ni Lolo Pedro nang nagpakain siya sa mga bata. Matapos ang napakahabang panahon, ay muli kong naramdaman ang magkaroon ng pamilya. Hindi ako itinuring ni Lolo Pedro na ibang tao, bagkus ay ipinaramdam niya sa akin na para niya akong totoong anak. Isang umaga, nagpaalam sa akin si Lolo Pedro na bibili siya ng tinapay sa panaderya. Habang wala siya, ay nagpainit na ako ng tubig para sa aming kape. Kumulo na ang tubig at naisaling ko na yon sa termos, pero hindi pa rin siya bumabalik. Naghintay pa ako ng ilang minuto, pero wala pa rin Lolo Pedro ang dumating. Bakit kaya ang tagal ni Lolo? Saan pa kaya siya nagpunta? Ang mabuti pa kaya puntahan ko na siya sa panaderya. Baka mamaya napakwento siya roon. Isinarado ko ang pinto nang umalis ako. Nagpunta ako sa panaderya, pero wala roon si Lolo Pedro. Hanggang sa nakita ko sa hindi kalayuan ang mga taong nagkukumpulan. Nang dahil sa kuryosidad ay lumapit ako roon at nagimbal ako nang malaman ko na isang bangkay ng babae ang kanilang pinagkakaguluhan. Napatda ako dahil sa itsura ng bangkay at sigurado ko na aswang ang salarin sa pagpatay na yon. Sa itsura pa lang ng mga kagat at kalmot ng babae sa iba't ibang parte ng katawan, ay alam kong aswang ang may kagagawa nun. Bukod doon ay wakwak din ang kanyang tiyan at durog ang kanyang mga lamang loob. Nanlamig akong umalis dahil bigla akong nilukob ng matinding takot. Ibig sabihin ay aswang pala ang pumapatay sa mga tao sa baryong yon. Yun kasi ang unang beses na nakita ko ang biktima ng misteryosong pagpatay na nangyayari doon. Kaya sa oras na yun ko lang napagtanto ang bagay na yun. Pagdating ko sa bahay ay naroon na si Lolo Pedro. Nag-alala siya nang napansin niyang tulala ako at namumutla. Anong nangyari sa'yo? Saan ka ba nagpunta at pag-uwi ko wala ka na rito? Ang tagal niyo po kasing bumalik, kaya hinanap ko po kayo. Tapos, Lolo Pedro, nakita ko po yung bangkay na pinagkakaguluhan ng mga tao. Natakot po ako nung nakita ko yung bangkay. Abay, bakit kasi nagpunta ka pa roon? Doon din kasi ako galing, kaya ako natagalan. Nagkasalisi pala tayo. Sandali, at ikukuha kita ng tubig at namumutla ka para ka nakainom ng suka. Habang kumukuha ng tubig sa kusina si Lolo Pedro, ay hindi maalis-alis sa utak ko ang katotohanang may aswang nga sa baryong yon. Nang pinalayas ako sa baryo namin, ay hiniling ko na sana ay wag akong mapunta sa lugar na may aswang dahil gusto ko na talagang talikuran ang aking nakaraan. Pero mukhang kahit saan pala ako magpunta, ay susundan ako ng aking bangungot. Maya-maya pa ay inabot sa akin ni Lolo Pedro ang isang baso ng tubig na agad kong ininom. Kumusta na ang pakiramdam mo, Iha? Medyo maayos na po. Salamat. Mukhang hindi ka sanay makakita ng bangkay, ano? Sa bagay, kahit sino naman ay matatakot kapag nakakita ng ganoon. Tama po kayo. Yung mga naunang pinatay po ba ay katulad ng paraan ng pagpatay dun sa babae? Oo, pare-pareha silang mukhang nilapa ng isang mabangis na hayop. Nakakaawa na talaga nagiging biktima ng mabangis na hayop na yun sa gubat. Dapat ay meron ng gawing aksyon si Kapitan tungkol sa bagay na yun.
Nakakatakot na dito na sa mismong baryo at hindi na lang sa gubat nangyari ang pagpatay. Hindi na ako nagsalita pa dahil hindi ko alam kung papaniwalaan ba ako ni Lolo Pedro kapag sinabi ko na isang aswang ang pumatay sa babaeng yon at sa mga nauna pang biktima. Pagsapit ng gabi ay hindi ako makatulog. Patuloy kong iniisip kung ano ang dapat kong gawin sa nangyayari sa baryong yon. Nagtatalo ang isip ko kung dapat na ba akong bumalik sa pagiging antingera o hayaan ko na lang na magpatuloy ang mga patayan dahil nangako ko sa akin sarili na ibabaon ko na sa limot ang aking nakaraan. Hinawakan ko ang anting-anting na nakasabit sa akin leeg. Naramdaman ko ang bagyang pag-init nun. Ang naturang anting-anting ay ginamit noon ng aking lolo sa pakikipaglaban sa mga aswang. Nagbibigay yun ng kakaibang lakas at proteksyon laban sa mga aswang. Mararamdaman din ng nagmamay-ari ng anting-anting kung meron bang malapit na aswang sa paligid. Naputol ang pag-iisip ko nang narinig ko na tila nagwawala ang mga baboy sa kulungan. Napakaingay nila na para bang may kung anong umaatake sa kanila. Hindi nagtagal ay lumabas si Lolo Pedro sa kwarto niya. Dumiretso siya sa kusina at paglabas niya ay may dala siyang itak. Agad akong bumangon at humarang ako sa pinto nang akmang lalabas siya. Teka, Lolo Pedro, saan po kayo pupunta? Sa kulungan ng baboy. Mukhang may magnanakaw doon. Sasamahan ko na po kayo. Wag na. Dito ka na lang. At baka kung mapano ka pa. Hindi po ako papayag na mag-isa po kayo lalabas, Lolo Pedro. Sasamahan ko po kayo. Sandali akong tinignan ni Lolo Pedro at nang naramdaman niya na desidido akong samahan siya, ay pumayag na rin siya. Kinuha ko ang lampara at sinindihan ko yun. Pagkatapos ay magkasama kaming naglakad papunta sa kulungan ng baboy. Habang papalapit kami roon, ay nanlamig ako nang nakita ko ang isang nilalang na inaatake ng mga baboy. Kahit ang hugis ng katawan niya lang ang nakikita ko, ay sigurado ko na isa yung aswang. Hoy! Itigil mo yan! Walang hiya ka! Anong ginagawa mo sa mga baboy ko? Humarap ang aswang sa amin at agad yun tumakbo papalapit sa amin ni Lolo Pedro. Mabilis kong inagaw kay Lolo Pedro ang itak. Inilapag ko ang lampara sa lupa at tumakbo ako pasugod sa aswang. Ngunit nang tatagain ko na siya, ay agad niya akong sinunggaban. Nang sasakmalin niya na ako gamit ang matutulis niyang pangil, ay mabilis kong isinangga ang aking braso. Napasigaw ako nang bumaon ang mga ngipin niya sa aking balat. Malakas kong itinulak ang aswang. Agad akong tumayo at buong puwersa ko siyang sinipa sa tiyan. Tumalsik ang aswang at nagpagulong-gulong siya palayo. Nang tumayo ang aswang, ay mabilis siyang tumakbo hanggang sa nawala na siya sa paningin ko. May pag-aalalang lumapit sa akin si Lolo Pedro. Diyos ko! Nakagat ka niya, Irene! Halika sa loob at kailangang malinisan ang sugat mo! Hindi na po. Ayos lang po ako. Hindi naman po malalim tong sugat ko. At saka, malayo po to sa bituka. Anong ayos lang? Tignan mo nga. At napakarami ng dugo ang nawawala sa iyo. Ayos lang po talaga ako. Ang mabuti pa po, ay tignan na lang po natin yung mga baboy nyo. Kinuha ko ang lampara at naglakad ako papunta sa kulungan. Wala nang nagawa si Lolo Pedro kundi ang sundan ako. Nanlumo kami dahil 2 baboy ang nagawang patayin ng aswang. Ay naku po, Diyos ko! Yung mga inahin pa talaga ang pinatay niya. Pero sino kaya yun? Bakit ganun ang itsura niya? Para siyang isang halimaw. Tama po kayo, Lolo Pedro. Isa nga po yung halimaw. Isa po yung aswang. At malamang, siya rin po ang pumapatay ng mga tao dito sa baryo. Ano ba't sinasabi mo, Irene? Bakit kung makapagsabi ka ng aswang
Parang ilang beses ka nang nakakita ng aswang. Maraming beses na po ako nakakita ng aswang. At hindi lang po basta nakakakita. Kung hindi, nakikipaglaban din po ako sa kanila. Teka, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Sa loob na lang po tayo mag-usap. Hindi po ba? Ang sabi niyo po sa akin nun, ay gusto niyong marinig ang kwento ng buhay ko? Handa na po ako ngayong magkwento sa inyo. Nauna akong naglakad pabalik sa loob ng bahay. Agad namang kumuha si Lolo Pedro ng panlinis ng sugat at habang nililinis niya ang sugat ko ay nagsimula na akong magkwento sa kanya. Naisip ko na kailangan ko nang sabihin kay Lolo Pedro kung sino ba talaga ako at ano ang aking nakaraan upang mas maunawaan niya ang totoong nangyayari sa kanilang baryo. Sinimulan kong ikwento sa kanya ang naging pagsasanay sa akin ng lolo ko para maging isang antingera. Sinabi ko rin sa kanya ang mga ginagawa ko sa baryo kung saan ako nanggaling. Hanggang sa may nagpakalat ng maling balita na ako ang may kagagawan ng nakakahawang sakit na kumalat noon sa aming baryo. Nagalit po ang mga tao sa akin dahil inisip po nilang totoo ang lahat ng paratang sa akin. Sinabi nilang kailangan kong umalis. Pero nagmatigas ako kasi di ko kayang iwanan ng lugar kung saan ako isinilang at lumaki. Pero sinunog po nila ang bahay ko isang gabi habang natutulog ako. Mabuti na nga lang po at nakalabas ako. Wala na akong nagawa kundi ang umalis dahil natakot ako sa pwedeng gawin ng mga tao sa akin. Wala po akong nadalang kahit na ano kundi ang aking damit at ang anting-anting na nasa leeg ko ngayon. Doon na po ako nagsimulang maging palaboy at magpalipat-lipat ng lugar. Hindi ko akalain na ganyang kadilim ang kwento ng buhay mo. Yang peklat sa mukha mo, dahil ba yan sa pagsunog ng mga tao sa bahay mo? Opo, tama po kayo Lolo Pedro. Kaya alam ko na hindi ko makakalimutan ang pangyayaring yon dahil habang nabubuhay ako, nasa mukha ko ang peklat na to. Pasensya na po kung hindi ko po kagad sinabi sa inyo kung sino talaga ako. Kasi natakot po ako, nakatakutan nyo. Isa pa, gusto ko na rin po sanang kalimutan ang aking nakaraan. Pero mukhang hindi yun mangyayari dahil meron po palang aswang dito sa lugar nyo. Kung ganon, aswang talaga yung umatake sa'yo at sa mga baboy? Opo, Lolo Pedro. Hindi po ako maaaring magkamali. Marami-rami na rin po ako nakaharap ng mga aswang, kaya sigurado akong aswang ang halimaw na yon. Kaya po, mali po ang akala nyo na mababangis na hayop po ang dahilan ng patayan dito. Aswang po ang pumapatay dito at magpapatuloy ang pagpatay niya kung hindi siya mamamatay. Hindi ko alam kung ano ba ang dapat namin gawin. Ang totoo ay matagal nang nagkaroon ng pagpatay dito at iniisip namin na mababangis na hayop nga sa gubat ang may gawa nun. Pero sa tingin ko ay tama ka na aswang nga ang may kagagawa nun. Dahil sa dami ng mga pinatay dito, kahit isang mabangis na hayop ay wala namang kaming nakita. Yun lang ang aming pinaniniwalaan dahil yun ang sinabi sa amin ni Kapitan Hilario. Kailangan pong mabali ang paniniwalang yun ng mga tao. Dapat nilang malaman kung sino po ang totoong kalaban para mas makapag-ingat po sila. Ang problema lang ay kung maniniwala ba sila sa akin. Huwag kang mag-alala dahil may naisip akong paraan para maniwala sila sa atin. Anong paraan po? Kakausapin natin si Kapitan Hilario. Sasabihin natin sa kanya ang natuklasan mo nang sa ganon ay siya naman ang magsasabi sa mga tao. Kapag si Kapitan Hilario ang nagsabi nun sa mga tao, ay sigurado ako na maniniwala sila. Ang tanong po ay kung papaniwalaan ba tayo ni Kapitan? Kailangan niyang maniwala dahil dito nakasalalay ang kaligtasan nating lahat. Malaking bagay na alam ng mga tao na may aswang dito. Gaya ng sabi mo, para yon makapag-ingat sila at seryosohin nila
ang patayang nangyayari. Kailangan natin subukang kausapin si Kapitan. Nang sandaling yon ay mas lalong tumindi ang aking kaba dahil wala akong ideya kung papaniwalaan ba kami ng mga tao, lalo na ni Kapitan Hilario. Labis din akong nagpasalamat kay Lolo Pedro dahil naniwala siya sa akin. Ibig sabihin lang nun ay meron akong kakampi sa posibleng magiging laban ko. Kinabukasan ng umaga ay agad kaming nagtungo ni Lolo Pedro sa bahay ni Kapitan Hilario. Pinagbuksan naman niya kami ng pinto at pinapasok niya kami. Nang nakaupo na kami ay doon na nagsimula ang aming pag-uusap. Ano palang kailangan nyo at nagpunta kayo sa akin ng ganito kaaga? Sandali. Tama ba ang hinala ko, Lolo Pedro? May ginawang hindi magandang palaboy na yan? Kaya nandito kayo para magsumbong? May pangalan ako. Irene. Kaya sana, tigilan niyo na ang pagtawag sa akin ng palaboy, Kapitan. Kahit kasi maayos na ang bihis mo at hindi ka na mabaho, ay hindi na maalis sa utak ko ang imahe mo bilang isang palaboy. Yun na nakatatak sa utak ko eh. Kapitan, wala kami rito dahil may nagawang masama si Irene. Ang totoo niyan ay siya ang maaaring makatulong sa problemang kinakaharap ng ating baryo. Ano? Anong problema? Yung patayan na nangyayari. Ayun ba? Huwag kayo mag-alala dahil kakausapin ko ang mga tanod para tugisin ang mababangis na hayop na nasa gubat. Nagkakamali po kayo, Kapitan. Hindi po mababangis na hayop ang pumapatay, kundi isang aswang. Ano? Aswang? Ano ba sinasabi mong aswang? Hindi ka lang pala palaboy, kundi isang baliw. Ang dapat sa'yo ay nagpapatingin sa doktor sa utak. Totoo ang sinasabi ni Irene, Kapitan. Ma'am Pedro, hindi ako makapaniwalang nabilog na ng babae nga ng ulo mo at nagawa niyang paniwalain kang may aswang dito sa lugar natin. Para sa iyong kaalaman, si Irene ay isang antingera sa baryo na pinanggalingan niya. Gumagamit siya ng anting-anting para manggamot at makipaglaban sa mga aswang. Kagabi, ay inatake ng isang aswang ang mga baboy ko at nakita mismo namin ni Irene ang aswang. Kaya ako na nagsasabi sa iyo, Kapitan, totoong may aswang dito sa baryo natin. Baka naman mabangis na hayop lang ang nakita ninyo. Matagal na akong nabubuhay sa baryong ito at kahit minsan ay wala akong nakitang mabangis na hayop na naglalakad gamit ang dalawang paa. Maniwala ka sa sinasabi namin, Hilario. Nandito kami para hingin ang tulong mo. At anong tulong naman ang hihingin niyo sa akin? Baka naman pwede mong bigyan ng babala ang mga tao. Sabihin mo sa kanila na kailangan nilang mag-ingat dahil merong aswang na pumapatay dito sa baryo natin. Kailangan nilang malaman kung sino ang totoong dapat nilang katakutan para magawa nila ang tamang pag-iingat. Sa tingin niyo ba ay maniniwala sila kapag sinabi ko yan? Ako nga hindi naniniwala eh. Sila pa kaya? Ay nako, tigilan niyo na ang kahibangan niyo dahil walang aswang dito sa baryo. Merong aswang dito, Kapitan. Hindi mo man narinig ang sinabi ni Lolo Pedro. Kami mismo ang nakakita sa aswang kagabi. Tignan mo itong sugat ko sa braso. Yung aswang ang may gawa nito sa akin. Kinagat niya ako. Inalis ko ang benda sa aking braso upang makita ni Kapitan Hilario. Pero tinawanan niya lang ako. Halatang kagat lang ng kung anong mabangis na hayop ang sugat mo. Pasensya na, pero hindi niyo ako makukumbinsi na maniwala sa inyo. Walang aswang dito sa baryong ito. At ang gusto ko ay huwag niyo nang ipagkalat ang kasinungalingan na yan dahil magdudulot lang yan ng takot sa mga tao. Ayoko matakot sila sa isang nilalang na wala namang katotohanan. Nagkakaintindihan ba tayo? Pero Kapitan, tama namang Pedro. Sinabi ko nang hindi ako naniniwala sa inyo. Sige na. Maaari na kayong umalis kung wala na kayong importanteng sasabihin. Kung alam ko lang na ganyan ang sasabihin nyo hindi ko na sana kayo kinausap. Sinayang nyo lang ang oras ko. Lolo, tara na po.
Huwag na po natin yan si Kapitan. Maniwala sa atin. Nauna na akong tumayo at lumabas ng bahay na yon. Hindi nagtagal ay sumunod na sa akin si Lolo Pedro at naglakad na kami pabalik sa bahay. Ano nang gagawin natin ngayon? Hindi natin makuha ang tulong na kailangan natin mula kay Kapitan Hilario. Kailangan pa rin po natin sabihin sa mga tao ang tungkol sa aswang. Tutal, hindi naman tayo tutulungan ni Kapitan sa bagay na yon. Pero baka hindi tayo paniwalaan ng mga tao, Irene. Si Kapitan Hilario lamang ang pinaniniwalaan ng mga tao rito. Kailangan pa rin po nating subukan. Kesa naman wala tayong gawin, di ba? Sa bagay, tama ka. Siguro naman kahit isa o dalawa ay merong maniniwala sa atin. Nagkasundo kami ni Lolo Pedro na sabihin na kagad sa mga tao ang tungkol sa aswang. Hindi na kami nagsayang ng oras at ginawa namin yun kagad sa araw ding yun. Nagbahay-bahay kami at sinabi namin sa mga tao na kailangan nilang mag-ingat dahil may aswang na umaatake sa baryong yun. Ipinaalam din namin sa kanila na aswang ang pumatay sa mga naunang natagpo ang patay at hindi mabangis na hayop ang may kagagawan. Inabot kami ng ilang oras bago kami natapos. Tanghali na nang nakabalik kami sa bahay. Nagpahinga muna kami at naupo kami sa sala. Sa tingin niyo po ba, Lolo Pedro? Ay, may naniwala po sa mga sinabi natin? Sa totoo lang, hindi ako sigurado sa bagay na yan. Pero maganda na ginawa natin ang parte natin. Nasa sa kanila na kung maniniwala ba sila o hindi. Pero, hindi ko pa po nagagawa ang parte ko. Hindi ko po kayang walang gawin, Lolo Pedro. Ang akala ko ay hindi na ako babalik sa pagiging antingera. Pero, hindi ko po kayang pabayaan na lang na madadagdagan pa ang biktima ng aswang na yon. Kailangan niyang mawala. Ang ibig mo ba sabihin tutugisin mo ang aswang? Opo, Lolo Pedro. Yun lang po ang paraan para matigil na ang karumal-dumal na pagpatay na nangyayari. Hanggat nabubuhay po ang aswang na yun, ay patuloy na dadami ang biktima niya. Ngunit natatakot ako para sa kaligtasan mo, Irene. Wala na bang ibang paraan para maresolba ang problema natin sa aswang? Wala na po, Lolo Pedro. Hindi na po madadala sa pakikipag-usap sa aswang ang lahat. Dahil noon pa man, ay pumapatay na siya. Wala nang ibang paraan, kundi ang patayin siya. Huwag po kayong mag-alala, kasi meron po akong magagamit na anting-anting. Ito pong suot ko sa leg ko ay mabisang panlaban sa mga aswang. Ito po ang tutulong sa akin sa pagpatay sa kanya. Sa bagay, ikaw lang ang may kakayahan na harapin ang aswang na yon. Wala namang kasing antingero o manunugi sa lugar na ito. Pero Irene, iha, mag-iingat ka. Kung kailangan mo ng tulong ko, ay magsabi ka lamang sa akin. Huwag po kayong mag-alala, Lolo Pedro. Hindi po ito ang unang beses na gagawin ko ito. Nangangako po ako sa inyo na magtatagumpay tayo. Pero kailangan ko po maganda at magsanay ulit. Matagal-tagal na po kasi nung huling beses ako nakipaglaban sa mga aswang. Ibinigay ni Lolo Pedro ang suportang kailangan ko. Hinayaan niya akong magsanay sa likod ng bahay niya. Muli akong humawak ng itak para gamitin yun sa pagsasanay sa pakikipaglaban. Hindi ko rin kinalimutang dasalan at ritwalan ang aking anting-anting upang muling magising ang kapangyarihang taglay nun. Isang umaga, habang nagsasanay ako sa likod ng bahay, ay pinapanood ako ni Lolo Pedro. Nagulat kami nang narinig namin ang galit na boses ni Kapitan Hilario na tinatawag ang aming pangalan. Ibinaba ko ang itak at magkasama kaming nagpunta sa harapan ng bahay. Doon ay nakita namin si Kapitan Hilario na matalim ang mga mata at nagpupuyos sa galit. Hilario, ikaw pala. Bakit naman ang init-init ng ulo mo? Napakaaga pa. Nagtanong ka pa. Hindi ba tag-uusap na tayo?
Ang sabi ko ay huwag niyong ipagkakalat sa mga tao ang kasinungalingan niyo tungkol sa aswang. Narinig mo bang pumayag kami sa gusto mong gawin namin? Isa pa, hindi ka sinungalingan ang pinagkakalat namin. Yun ang katotohanan. Kaya kailangan mo yung paniwalaan. Talagang pinanindigan mo ang kasinungalingan mo, ha? Tignan niyo ang nangyayari. Nang dahil sa ginawa niyo, ay maraming tao ang takot na takot na nagpupunta sa bahay ko para tanungin ako kung totoong may aswang. Mas mabuti nang matakot sila para makapag-ingat sila. Hindi ka talaga nag-iisip, ano? Alam kong ikaw ang nagsiksik sa utak ni Mang Pedro ng kasinungalingan na yon. Dapat pala ay noon pa kita pinalaya sa baryong ito. Mas mabuti na nandito si Irene dahil may kakayahan siyang labanan ng aswang. Siya lang ang makakatulong sa atin para matapos na ang nangyayaring patayan dito sa atin. At anong tulong ang magagawa ng isang palaboy, ha? Talagang nalaso na ng palaboy na yan ang utak mo, Mang Pedro. Bakit ikaw, Kapitan? Ano bang aksyon ang ginagawa mo sa mga nangyayaring patayan? Nalaman ko kay Lolo Pedro na matagal na pala itong nangyayari at matagal na kayo naniniwala na mabangis na hayop ang salarin sa mga patayan. Pero ano bang ginagawa nyo? Bakit hanggang ngayon ay may namamatay pa rin sa ganung paraan? Umurong ang dila ni Kapitan Hilario sa sinabi ko na yon. Tila nasukol ko siya sa pagkakataon na yon. Maya-maya pa ay dinuro niya ako habang gigil na gigil siya sa akin na para bang gusto niya na akong saktan. Hindi pa rin ako naniniwala sa inyo. Lalong-lalo na sa'yo. Wala akong tiwala sa'yo. Sisiguraduhin ko na malalaman ko ang dahilan mo kung bakit ka nagpapakalat ng hindi totoong balita sa baryo namin. Hindi pa ako tapos sa'yo, babae ka. Sisiguraduhin ko na magsisisi ka sa ginawa mong ito. Galit na umalis si Kapitan Hilario. Hindi ko maiwasang makaramdam ng takot, lalo na sa huling sinabi niya, dahil may kasama yon na pagbabanta. Lolo Pedro, hindi kaya palayasin na talaga ako dito ni Kapitan Hilario? Nako, huwag mong intindihin ang sinabi niya. Ang pagtuunan mo ng pansin ay ang pagsasanay mo. At baka mamayang gabi o sa mga susunod na gabi ay makakaharap mo na yung aswang. Pero, bakit po kaya ganun ang reaksyon ni Kapitan nang ipakalat natin sa mga tao na merong aswang? Para bang masyado siyang galit? Imbis na magsagawa siya ng investigasyon kung totoo nga bang may aswang o wala. Anong ibig mo sabihin, Irene? Parang meron po siyang hindi sinasabi kung bakit ganun ang reaksyon niya. Kung ano man po yun, ay hindi ko alam. At sa tingin ko, ay kailangan ko po yung malaman. Nako, wala yon. Ganun lang talaga si Hilario. Mahirap para sa kanya ang maniwala sa aswang. Kasi, ngayon lang namin nalaman na meron palang aswang dito. Pero huwag kang mag-alala, dahil sigurado ako na kapag napatunayan natin na may aswang talaga, ay maniniwala din yun sa atin. Hindi na ako nagsalita pa. Pero sa kabila ng sinabi ni Lolo Pedro, ay hindi nawala ang pagdududang naramdaman ko kay Kapitan Hilario. Malakas talaga ang kutob ko na meron siyang itinatago at yun ang kailangan kong alamin. Kinabukasan, muli kaming ginulat nang dahil sa isang hindi magandang balitang kumalat. Ayon sa kwento na nakarating sa amin, ay isang pamilya ang inatake ng isang nakakatakot na nilalang. Pinatay ng nilalang na yun ang asawa at 2 anak ng lalaki. Ayon sa lalaki, ay totoo ang aswang at yun ang pumatay sa buong pamilya nito. Nang dahil sa pangyayaring yun, ay unti-unti nang naniwala ang mga tao sa sinabi namin ni Lolo Pedro. Marami na ang natakot na baka sila na ang susunod na atakin ng aswang. Kaya agad na nagpatawag ng pagpupulong si Kapitan Hilario sa plaza. Lahat ng tao ay nagpunta roon at maging kami ni Lolo Pedro ay dumalo sa pagpupulong na yon. Nasa unahan naming lahat si Kapitan Hilario. Hindi nagtagal ay nagsimula na siyang magsalita ng malakas.
Mga kababaryo, alam ko lahat kayo ay natatakot ngayon dahil sa nangyari noong nakaraang araw. Alam ko rin na natatakot kayo dahil inaakala nyo na aswang ang pumatay sa mag-iina ni Roberto. Pero alam ko na ganun ang iniisip nyo. Dahil may mga tao na nagpakalat ng maling impormasyon sa ating baryo. Sinabi nila na merong aswang dito sa ating baryo, kahit wala naman yung katotohanan. Pero Kapitan, paano may papaliwanag ang sinabi ni Roberto na isang malahalimaw na nilalang ang umatake sa bahay nila? Hindi mo na masasabing mabangis yung hayop. Alam kong hindi mabangis na hayop ang pumatay sa mag-iina ni Roberto. Ang pumatay sa kanila ay isang tao na nagpanggap na isang aswang. Ginamit niya ang kumalat na kwento na may aswang dito sa atin. Nagkunwari siyang aswang upang isipin ng mga tao na aswang nga ang may kagagawa nun para mahirapan tayong tukuyin kung sino ang totoong pumatay. Pero huwag kayong mag-alala dahil hindi ako titigil hanggat hindi nananagot sa batas ang pumatay sa mag-iina ni Roberto. Sa ngayon, ang gusto ko ay alisin nyo sa mga utak nyo na merong aswang sa baryo natin dahil ang bagay na yon ay walang katotohanan. Napailing ako sa mga sinabing yun ni Kapitan Hilario. Ang buong akala ko kasi ay maniniwala na siya na may aswang sa baryong yun matapos ang pagpatay sa mag-iina. Dahil diskumpiyado ko, ay inaya ko si Lolo Pedro na umalis dahil nagsasayang lang kami ng oras sa pakikinig kay Kapitan Hilario. Pagdating namin sa bahay, ay doon inilabas ni Lolo Pedro ang pagkadismaya niya. Buisit, hindi ko na alam kung ano ang dapat nating gawin para maniwala si Hilario na meron talagang aswang dito. Ilang pamilya pa ba ang dapat mawala bago siya maniwala? Kaya nga po inaya ko na po kayong umalis eh. Kasi baka hindi na po ako makapagpigil. At kung ano pa ang masabi ko sa kanya, baka kapag ganun po ang ginawa ko, ay mas lalo niya po akong pag-initan. Maging ako ay naiinis sa mga sinabi niya, Irene. Hindi siya makakapag-isip ng tamang solusyon kung patuloy niyang itatanggi ang katotohanang may aswang sa baryong ito. Mas lalo po tuloy lumalakas ang kutob kong meron pong itinatago si Kapitan Hilario sa ating lahat. Siguro po mamayang gabi ay mag-uumpisa na po ako magmanman sa kanya. Sa tingin ko ay tama ka. Kahinahinala na ang pagpilit niya sa atin na huwag maniwala sa aswang. Nagpasalamat ako dahil sa wakas ay naniwala na rin si Lolo Pedro na para bang may itinatago si Kapitan Hilario. Hindi ko alam pero may pakiramdam ako na may koneksyon ang sikreto ni Kapitan Hilario sa kung anumang nangyayaring hindi maganda sa baryo na yon. Kinagabihan ay nagmanman ako sa labas ng bahay ni Kapitan Hilario. Bago ako magtungo roon, ay sinabi ko sa sarili ko na hindi matatapos ang gabing yon at malalaman ko rin ang itinatago ni Kapitan. Nagkubli ako sa likod ng isang malapad na puno para hindi niya ako makita. Maaga pa lang ay nakapatay na ang ilaw sa loob ng kanyang bahay. Maya-maya pa ay may nakita akong lalaki na papalapit sa aking pinagtataguan. Napakunot ang noo ko nang napagtanto ko na si Lolo Pedro yun. Nang nakalapit na siya sa akin, ay iniabot niya sa akin ang itak. Nakalimutan mo ito, Irene. Baka kasi sasaba ka sa gera nang wala ka man lang dalang armas. Hindi ko po kailangan ng armas. Nandito po ako para magmanman sa bahay ni Kapitan Hilario. Mabuti na ang sigurado. Dapat ay dala mo yan sa tuwing aalis ka sa gabi. Oo nga pala. Ano nang balita? May nakita ka na bang kakaiba? Wala pa nga po eh. Sa tingin ko, ay tulog na si Kapitan. Patay na kasi ang ilaw sa loob ng bahay niya. Aba, oo nga ano. Kung ganun, wala ka nang makikita rito. Yan nga rin po ang iniisip ko eh. Ano po kaya kung magronda na lang ako dito sa baryo at baka sakaling makaharap ko na yung aswang? Mabuti pa nga. Tara na.
Ano pong tara na? Ano pa ba? Eh di sasamahan kita. Huwag na po, Lolo Pedro. Delikado po itong gagawin ko. Ang mabuti pa po ay umuwi na po kayo sa bahay. Magkandado po kayo ng pinto at mga bintana. Uuwi rin naman po ako ron mamaya. Hayaan mo na akong samahan ka. At hindi rin ako makakatulog nito nang dahil sa pag-aalala sa'yo. Huwag kang mag-alala. Dahil kung sakaling makita natin ang aswang, ay tatakbo na lang kagad ako. Kaya niyo pa po bang tumakbo ng mabilis? Hindi po ba nung nakarang araw ay nagrereklamo kayo dahil masakit na po ang mga tuhod niyo? Ano ka ba naman nung nakaraan pa yon? Ngayon, maayos na ang mga tuhod ko. Saka sigurado ko na kahit masakit ang tuhod ko, ay makakatakbo pa rin ako ng mabilis nang dahil sa takot kapag nakita ko na yung aswang. Magsasalita pa sana ako nang narinig namin ang pagbukas ng pinto ng bahay ni Kapitan Hilario. Hinila ko si Lolo Pedro at umupo kami para walang makakita sa amin. Mula sa aming kinaroroonan ay nakita namin si Kapitan Hilario na lumabas na may dalang lampara. Matapos niyang isarado ang pinto, ay luminga siya sa paligid na para bang sinisiguro niya na walang makakakita sa kanya. Hindi nagtagal ay naglakad na siya palayo. Kapansin-pansin na malalaki ang hakbang niya na para bang nagmamadali siya. Saan kaya siya pupunta ng ganitong oras? Hindi ko po alam, Lolo Pedro. Baka naman magroronda siya. Kung magroronda po siya, sana may dala siyang bagay na magagamit niya para ipagtanggol ang kanyang sarili. Nakita niyo naman po na kahit batuta ay wala siyang dala. Sa bagay, may punto yung sinabi mo. Pero, saan naman kaya siya pupunta? Hindi po natin malalaman kung hindi natin siya susundan. Tara na po, bago pa siya mawala. Matapos yun, ay sinundan na namin si Kapitan Hilario. Ginawa namin ang lahat para hindi niya maramdaman na sinusundan namin siya. Hindi nagtagal ay pumasok sa gubat si Kapitan Hilario. Nang sandaling yon ay mas lalong lumakas ang hinala ko na meron talaga siyang itinatago. Malinaw kasi na hindi siya lumabas para magronda dahil sa gubat siya nagpunta. Patuloy naming sinundan si Kapitan Hilario, ngunit nang huminto siya ay agad kong hinila si Lolo Pedro para magtago sa likod ng isang makapal na halaman. Nakita namin na luminga sa paligid si Kapitan Hilario. Kinabahan ako dahil baka naramdaman niyang merong sumusunod sa kanya. Mabuti na lang at nagpatuloy siya sa paglalakad. Makalipas lamang ang ilang sandali. Maya-maya na natin siya sundan. Baka naririnig niya ang yabag natin. Sige po. Naghintay pa kami ng ilang segundo bago kami lumabas sa aming pinagtataguan. Pero nanlumo ako nang hindi na namin nakita si Kapitan Hilario. Wala kaming ideya kung saan siya nagpunta o dumaan. Naku po, nasa na si Hilario? Hindi mo ba nakita kung saan siya lumusot? Hindi po eh. Parang ang bilis niyang nawala. Pasensya ka na. Dapat pala sumunod na kagad tayo sa kanya kanina. Ayos lang po, Lolo Pedro. Kung sumunod po kagad tayo sa kanya kanina, ay baka nahuli niya na tayo. Ang mahalaga ay nalaman po natin na nagpupunta siya rito sa gubat ng ganitong oras. Ang kailangan na lang po natin gawin ay alamin kung ano po ang ginagawa niya rito. Hindi ba sabi mo sa akin nun ay pumasok si Hilario doon sa kuweba? Hindi kaya doon siya papunta? Tama po kayo. Tara, pumunta na po tayo ron ngayon. Nagmamadali kaming naglakad ni Lolo Pedro patungo sa direksyon ng kinaroroonan ng kuweba. Mabuti na lang at bilog ang buwan ng gabing yon, kaya kahit paano ay may liwanag ang aming paligid. Dahil kung hindi, mahihirapan talaga kami na malaman ang tamang daan papunta sa kuweba. Nang malapit na kami sa kuweba, ay natigilan kami nang marinig namin ang malakas na pagsigaw ni Kapitan Hilario. Sa klase ng sigaw niya ay para bang nasaktan siya. Nahihintakutang nagkatinginan kami
ni Lolo Pedro. Si Kapitan Hilario po yun, di ba? Siya nga, hindi kaya inatake na siya ng aswang? Sa tingin ko po, ay sa kuweba nanggagaling ang sigaw na yon. Nagmamadali kaming tumakbo ni Lolo Pedro papunta sa kuweba. Wala ang mga batong nakaharang sa bunganga ng kuweba. Kaya naman sigurado ko na nasa loob nun si Kapitan Hilario. Pagpasok namin dun, ay nakita namin ang lampara ni Kapitan Hilario na nasa lupa. Kinuha yon ni Lolo Pedro at maingat kami na naglakad. Muli naming narinig ang pagdaing ni Kapitan Hilario. Inihanda ko ang sarili ko sa posibilidad na naroroon din ang aswang. Hindi nagtagal ay nakita na namin si Kapitan Hilario. Nakahiga siya sa lupa. Duguan siya at puno ng kalmot at kagat ang kanyang buong katawan. Nagmamadali kaming lumapit sa kanya. Anong ginagawa niyo rito? Umalis na kayo! Nakita po namin papunta kayo rito, kaya sinundan ka namin. Kailangan niyo pong madala kagad sa baryo para magamot ang mga sugat niyo. Pabayaan niyo na ako. Kaya kong sarili ko, umalis na kayo! Hindi ka namin pwedeng iwanan sa kalagayan mo ngayon, Hilario. Sabihin mo sa amin, inatake ka ba ng aswang? Hindi. Isang mabangis na hayop ang may gawa nito sa akin. Tama lang pagsisinungaling mo, Kapitan. Alam kong alam mo na may aswang dito. At alam ko rin na may dahilan kung bakit ka pumupunta sa kuwebang ito. Kaya sabihin mo, anong ginagawa mo rito? Sino ka? Para sagutin ko ang tanong mo na yan, ha? Wala kayong makukuha sagot sa akin. Mamatigas ka pa rin ba? Kahit huling-huli ka na namin na meron kang hindi sinasabi sa amin lahat. Sige, ganito na lang. Huwag mong sagutin ang tanong ko. Pero ipapaalam ko sa mga tao na nagpupunta ka sa kuwebang ito kahit pinagbabawalan mo lahat na magpunta rito. Sigurado ako na mapupukaw ang atensyon ng mga tao at sila mismo magpupunta rito para malaman nila ang kasagutan sa tanong ko sa'yo. Biglang lumambot ang ekspresyon ng muka ni Kapitan Hilario dahil sa mga sinabi ko. Bumakas ang takot sa kanyang muka at alam ko na naisip niya na posibleng mangyari ang sinabi ko. Mas lalo kong tinapangan ng aking muka para maramdaman niya na hindi ako nagbibiro. Nagulat kami ni Lolo Pedro nang biglang humagulgol si Kapitan Hilario. Sinabi ko naman sa kanya na wag muna siya mambibiktima ng mga tao dahil marami nang naniniwalang may aswang sa baryo natin. At sabi ko sa kanya, hintayin muna yan tuluyang maniwala ulit ang mga tao na mabangis na hayop ang may kagagawan sa pagpatay bago siya muling umatake. Pero nagalit siya sa akin. Inatake niya ako at saka siya umalis. Sinong tinutukoy mo na umatake sa'yo? Ang aking anak. Si Henry. Si Henry? Pero patay na ang anak mo. Hindi ba namatay siya? Nung sanggol pa lamang siya. Hindi, Lolo Pedro. Hindi totoo namatay ang anak ko. Sinabi ko lang yun sa lahat para maitago ko sa inyo. Ang totoo kasi yan ay isang aswang. Ang aking asawa. Nung nagbuntis siya ay umasa kami na hindi mamamana ni Henry ang pagiging aswang niya. Pero nabigo kami. Sanggol pa lamang si Henry ay nakitaan ko na siya ng senyales na isa siyang aswang. Nang nagkaisip siya ay itinago ko na siya sa kuwebang ito. Dahil hindi siya ligtas sa bahay namin. Kung ganun, yan pala ang dahilan kung bakit pinagbabawalan mo kaming magpunta sa kuwebang ito. Pero hindi mo ba naisip ang peligrong dala ng ginawa mo, ha, Hilario? Nang dahil sa anak mo, ay maraming buhay ang nawala. Masisisi niyo ba ako? Isa akong tatay na nagmamahal sa kanyang anak. Kung ikaw ba nasa katayuan ko, anong gagawin mo, Mang Pedro? Anong gagawin mo? Hahayaan mo na lang ba? Nakatakutan at patayin ng mga tao ang anak mo dahil isa siyang aswang? Nang sandaling yun, ay naintindihan ko na ang lahat. Maging ang pagtatago ni Kapitan Hilario sa kanyang aswang na anak, ay naunawaan ko
Pero kahit santig ng anggulo ay mali pa rin ang kanyang ginawa. Tama si Lolo Pedro. Maraming tao ang namatay dahil sa aswang. Maraming pamilya ang naulila at kailanman ay hindi na makakasama ang mahal nila sa buhay. Habang patuloy sa pag-iyak si Kapitan Hilario, ay tumayo ako at mahigpit kong hinawakan ang itak. Kapitan, sabihin mo sa akin, saan nagpunta ang anak mo? Saan nagpunta ang aswang? At bakit gusto mo malaman kung nasan siya? Patawarin niyo ako, Kapitan. Pero kailangan nang mawala ang anak niyo. Kailangan na siyang mamatay. Hindi niyo ba naisip na maging kayo ay hindi na rin ligtas sa kanya? Kayo ang tatay niya, pero nagawa pa rin niya kayong atakihin. Sigurado ako na hindi magtatagal ay pati kayo papatayin na rin niya. Marami na akong aswang na nakaharap at sigurado ako na ang anak mo ay isang uri ng aswang na hindi kayang pigilan ng kanyang sarili kapag nagugutom siya. Tumigil ka! Hindi ako papayag. Napatayin mo ang anak ko! At gugustuhin mong mas marami pang mamatay sa baryo mo, ganun ba? Hindi ba ikaw ang kapitan? Ikaw ang dapat nangunguna na magprotekta sa amin. Pasensya na, Kapitan. Alam kong masakit para sa ito. Pero ito lang ang tamang gawin. Lolo, tara na po. Hanapin na po natin ang aswang. Hindi! Wag! Wag niyo sasaktan ang anak ko. Pag ginawa niyo yun, ako ang makakalaban niyo! Hindi namin pinakinggan ang banta ni Kapitan Hilario sa amin. Dahil sa sugatan siya, ay hindi niya magawang makatayo. Nang nakalabas na kami ni Lolo Pedro ng kuweba, ay iniharang namin ang mga bato sa bunganga nun para pansamantalang hindi makalabas si Kapitan Hilario. Naisip ko na maaaring sa sandaling yon ay umaatake na ang aswang sa mismong baryo. Kaya doon kami nagpunta. Hindi nga ako nagkamali. Dahil nang malapit na kami sa baryo, ay nadinig na namin ang sigawan ng mga tao at pagtangis ng kabataan. Mabilis akong tumakbo at doon ko nakita ang aswang na inaatake ang isang lalaki sa gitna ng daan. Habang tumatakbo ako papalapit sa aswang, ay hinawakan ko ang aking anting-anting ng maigpit. Nang maramdaman ko ang bagyang pag-iinit nun, ay alam ko na handa na akong makipaglaban. Nang nakalapit na ako sa aswang, ay malakas ko siyang tinaga sa likod. Umalingaw-ngaw sa paligid ang malakas niyang sigaw. Lumingon sa aking gawi ang aswang at agad niya akong sinunggaban. Mabilis akong umilag at saka ko pinaulanan ng taga ang aswang. Sandaling lumayo ang aswang at saka siya muling umatake. Sa bilis ng galaw niya ay nagtagumpay siyang sunggaban ako. Napahiga ako sa lupa habang nasa ibabaw ko ang aswang. Nang kakagatin niya sana ako, ay isinangga ko ang aking braso. At dahil sa naritwalang ko na ang aking anting-anting, ay halos hindi bumaon ang kanyang mga pangil sa aking balat. Nagulat naman ang aswang at sinamantala ko ang pagkakataon na yon. Itinarak ko kagad ang matalim kong itak sa kanyang tiyan at gumulong ako pakaliwa para makawala ako sa ibabaw niya. Agad akong tumayo at saka ko ibinaon ang itak sa likod ng aswang. Nagulat ako nang may tumulak sa akin. Muntik pa nga akong matumba pero mabilis din akong naalalayan ni Lolo Pedro. Nalaman ko na si Kapitan Hilario pala ang tumulak sa akin. Napagtanto ko na matindi ang kagustuhan niyang iligtas ang anak niyang aswang dahil kahit sugatan siya ay pinilit niya pa rin na makalabas sa kuweba at sundan kami. Umiiyak na niyakap ni Kapitan Hilario ang duguan at sugatang aswang. Parang awa mo na, Irene. Tama na, tama na. Huwag mo papatayin ang anak ko. Maawa ka sa kanya. Tama na. Hindi ako nakapagsalita. Bigla akong nagkaroon
ng pagdadalawang isip. Tao pa rin ako at may awa pa rin akong nararamdaman. Hindi ko napigilan ang maluwa dahil naramdaman ko ang labis na pagmamahal ng isang ama na si Kapitan Hilario sa kanyang anak, kahit isa yung aswang. Huwag kang mag-alala, anak. Nandito si tatay. Gagamutin kita, ha? Mabubuhay ka pa, anak ko. Hindi kita pababayaan. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, anak. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, biglang naging mabangis ang aswang. Sinakmal nito ang leeg ni Kapitan Hilario. Doon na ako nagdesisyon na tapusin ang buhay ng aswang. Hinila ko si Kapitan Hilario sa aswang at saka ko itinarak ang itak sa tapat mismo ng puso nito. Napanganga ang aswang at kasabay ng pagbulwak ng dugo sa kanyang bibig ay ang pagbagsak niya sa lupa. Nang hindi na gumagalaw ang aswang, ay doon ko na siguro napatay na siya. Wala nang aswang ang papatay muli sa baryong yun. Hindi nagtagal ay dumagsa ang mga tao sa aming kinaroroonan. Unti-unting pumalibot ang mga tao sa amin. Lahat ay hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Habang si Kapitan Hilario naman ay pilit na gumagapang papalapit sa kanyang anak kahit parang naghihingalo na siya. Nang nahawakan niya ang kamay ng anak niyang aswang, ay doon na siya tuluyang nawalan ng ulirat. Diyos ko! Mga kasama! Kailangan natin madala sa ospital si Kapitan Hilario. Sinong may tricycle dyan? O kung ano mang sasakyan? Bilisan nyo! Tulungan nyo kami rito! May ilang tao na kumilos at hindi nagtagal ay nagdala kay Kapitan Hilario sa ospital gamit ang tricycle. Nanatili akong nakatingin sa walang buhay na katawan ni Henry na isang aswang. May lungkot sa mga mata ko. Irene, bakit parang hindi ka masaya na nagtagumpay ka na patayin ng aswang? Masaya naman po ako, Lolo Pedro. Pero, alam ko po kasi na sa pagkamatay niya ay isang puso ng isang tatay ang nawasak. Naaawa po talaga ako kay Kapitan Hilario. Kitang-kita ko po. Mahal na mahal po talaga niya ang kanyang anak. Mahirap talaga ang desisyong ginawa mo, Irene. Pero sa tingin ko, ay tama lamang ang iyong ginawa. Kahit kasi si Hilario ay hindi kayang kontrolin ang kanyang anak. Isipin mo na lang na simula sa gabing ito ay wala nang mamamatay nang dahil sa aswang niyang anak. Ang mabuti pa ay umuwi na tayo. Alam kong napakahaba ng gabing ito para sa ating lahat at kailangan na nating magpahinga. Tara na, Irene. Tumango ako at magkasama kaming naglakad ni Lolo Pedro pauwi sa bahay niya. Makalipas ang ilang araw ay nabalitaan namin na nakalabas na ng ospital si Kapitan Hilario. Pero hindi siya nagbalik sa baryo matapos na mabunyag ang kanyang lihim na matagal na iningatan. Sa tulong naman ni Lolo Pedro ay muling nagkaroon ng direksyon ang buhay ko. Tinanggap niya ako na para bang tunay niyang apo at sa bahay niya ay muli kong naramdaman ang magkaroon ng totoong pamilya na merong nag-aaruga at nagmamahal. Sa mga nangyari, natutunan kong minsan ay kailangan kong gawin ang isang bagay kahit pa may masasaktan, kung yun naman ang magliligtas sa mas nakararami. Naniniwala rin ako na hindi pa yon ang huling pakikipaglaban ko sa mga kampon ng kadiliman tulad ng aswang. Kaya palagi akong naghahanda
Nangako ako sa akin sarili na palagi kong ipagtatanggol sa puwersa ng kadiliman ang baryong tumanggap sa akin bilang isang antingera na dating palaboy. Sa kwentong inyong napakinggan ay pinapakita ni Kapitan Hilario na malinaw na ang kanyang katauhan ay hinubog hindi ng kapangyarihan o ng tungkulin, kundi ng walang kondisyong pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak. Matagal niyang itinago at ipinaglaban ng kanyang anak kahit pa ito'y isang nilalang na kinatatakutan ng marami, sapagkat sa kanyang mga mata, anak pa rin itong karapat-dapat na mahalin at ipagtanggol. At nang mabunyag na nga na ito'y isang aswang at malaman ang katotohanan at mapatay, naglaho na ang lahat ng lakas ng kapitan para ipagpatuloy ang kanyang panunungkulan. Sa likod ng pag-alis na yon, nanatili ang isang mapait ngunit makapangyarihang katotohanan na ang pagmamahal ng isang ama ay hindi nasusukat sa anyo, sa dugo o kapalaran, kundi sa tibay ng pusong handang magmahal kahit sa gitna ng pinakamadilim na katotohanan.